Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos mahuli ang anak ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya ng pinagpabawal na damo. Nagpakita naman ng suporta si Senator Robin Padilla sa anak ni DOJ Secretary Boying Rimulya. At nakitaan kaagad ng butas ng mga pinklawan at hiniling na magbitiw ito sa pwesto bilang DOJ Secretary. Attorney Topacio, may banat din sa mga pinklawan na humihiling na mag-resign na si DOJ Secretary Boying Rimulya. Narito ang full report. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, naging matagumpay ang ginawang pagdakip ng PDEA sa anak ng DOJ Secretary Boying Rimulya na si Juanito Jose Diaz Rimulya III. Nakuha kay Rimulya III ang 937 grams ng ipinagbabawal na damo na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.3 milyon pesos. Samantala, panawagan naman ng mga pinklawan. Magbitiw na dapat sa kanyang pwesto si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ayon kasi sa mga panawagan ng mga supporters si Laila de Lima at mga kakamping, sa ngalan ng delikadesa o hindi sapat na ang kanyang assurance na hindi siya makikialam sa kaso ng kanyang anak. At dahil nga sa balitang ito, may banat naman si Attorney Topacio. At ayon pa sa kanya, Dear Olalos, si Laila nga, siya mismo ang sangkot sa droga. Hindi ninyo pinag-resign ng senador. Bakit si Boying Rimulya pinagre-resign ninyo? Anak lang niya ang sangkot. Gusto ba ninyong isama sina Gilbert at Governor John Vic? Mga tiyo lang sila. Hypocrites. End quote. Nagbigay naman ng kanyang suporta si Senator Robin Padilla. Aniya, ang pagkakamali ng anak, hindi pagkakamali ng ama. Lalo na ang pagkakasala ng anak ay hindi pagkakasala ng ama. Vice versa. Narito ang buong pahayag. Ang pagkakamali ng anak ay hindi pagkakamali ng ama. Lalo na ang pagkakasala ng anak ay hindi pagkakasala ng ama. Vice versa. Ang magulang ang gumuguhit ng kapalaran ng anak. Ngunit ang magsasagawa ng kinabukasan nito ay ang anak. Ako ay nasa likod ni Secretary Boying Rimulya sa pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Bilang ama, naiintindihan ko po ang pagdurugo ng kanyang puso at tibay ng kanyang dibdib. End quote. At eto naman ang naging pahayag ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya sa mga taong pilit na binabati ko siya. To make everything clear, I will not intervene nor influence my son's predicament, and I have not done so in any way. A person should always face the consequences of their action, and I will let justice take its own course. I thank the PDEA for doing their job without fear or favor. I have no conflict with them. This is a very difficult time for me and my family, but this is nothing compared to what so many Filipinos are going through, and I will respect the justice system, and I wish my son a path to redemption. And Mainit na mainit po itong balita, no?
bumabaha po sa Twitter nito pong pagkakahuli ng pinakamatandang anak nito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, no? Kanina po, mga ilang oras pa lang po ang nagaganap. Ito po ay dahil sinundan po ng PDEA, no? Meron pong nagpadala ng package na ang address po ay natukoy dito sa Las Piñas, at ang consignee o yung pagbabagsakan po ng package na to ay wala nga pong iba kundi itong anak ni Justice Secretary Remulla. Ito po ay unang kinonfirm ni Cavite Governor John Vic Remulla na pamangkin niya nga, no, yung nahuli na Remulla ang apelyido. At ito po ay walang iba kundi ang pinaka matandang anak ni Boying Remulla. Okay. At ayon po dito, si Boying Remulla po ay nagpahayag. Ngayon po ay nasa ano po siya, no? Kasalukuyan po si Boying Remulla ay nasa ibang bansa para i-represent yung ating bayan sa mga United Nations conferences. Okay, ang sinabi niya po, ito talagang nauunawaan ko, no? Yung pagiging ama ni Boying Remulla, masakit po to. Lalo na po si Boying Remulla po ay isa sa mga pinaka inaasahan dito po sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Masakit pong marinig, no, na involved yung anak niya, no. Sabi niya nga siya ay nahahati, no, sa pagiging ama at sa pagiging Secretary of Justice. Pero ganun pa man, inassure niya ang madla na ang anak niya ay dapat maging responsable at hindi niya kailanman kukonsintihin ang kanyang anak, no. Ayan ang sinabi niya, "This is very difficult time for me and my family. But this is nothing compared to what so many Filipinos are going through. I will respect the justice system and I wish my son a path of redemption." Path of redemption. Okay. So, pinapanalangin niya na ang kanyang anak ay makakita, no? Magbagong buhay. So, siyempre, hindi naman po uubra na kung yung walang issue, gumagawa ng issue itong mga kakamping. Eto pa po, piyesta na naman. Sabi ko nga rito sa isang tweet, may pagpipiestahan na naman po ang mga kakamping. Talaga naman, no? Sino po bang may gusto nito? Wala pong may gusto nito. Lalo na po, ako tinitiyak ko sa inyo, lalo na po si Secretary Boying Remulla. Ayaw po nito. Kaya lang talagang ganun, no? Yun lang po ang tangi niyang may assure na hindi po siya mag-exert ng kanyang power para po paboran yung kanyang anak. Pero syempre hindi po yan ituturing na tinitiyak natin na dadaan talaga yan sa proseso ng batas. Yun po yun, Secretary Boying. Ang problema, hindi lang naman po yung pamilya nyo, kayo, o yung anak nyo yung nakasalang dito, no? Nakasalang din po rito syempre yung administrasyon ni Pangulong Marcos. Lalong-lalo na, halimbawa, okay lang kung yung anak mo nahatulan, nakasuhan, dumaan sa proseso at nakulong. Siguro talagang sasaludo sa iyo maski yung mga nanglihim, hindi naman sasaludo sa iyo yung mga kakamping kahit kailan. Pero sasaluduhan ka nila na talagang hindi ka nag-exert ng effort. Ang problema, paano kung napawalan sala? Di ba? Kasi sabi mo nga, hindi ka makikialam. Ang problema pag napawalan sala, ayun, doon tayo problema. Yun nga po, maraming suggestion, lalo na sa mga kakamping. Ako kasi, kumbaga, inaalat lang. Hindi natatapusan ng ng mga ganitong issue. Hindi naman po kagagawan ng ating Pangulo, no? Pero alam na natin yan, ipipilit nila na yan po, iugnay po sa ating Pangulo, iugnay po sa administrasyong ito, bugbog na po. mula po sa mga nag-aaway-away na vloggers, ngayon naman po, isa po, anak po, no? Ang nakasuhan po ng droga, may kinalaman sa droga, habang nililitis natin yung dating Senador De Lima sa kaso rin po ng droga, eto na naman, anak naman po ng kasalukuyang DOJ Secretary. Kaya po medyo hindi po natatantana. Nabibigyan sila lagi ng bala, no?
Minsan, yun nga, yung away-away pa rin, yun pa rin. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.